Diba? Ganun ang ating Panginoon sa buhay natin. So ganun din po tayo bilang isang mga worship team, music ministry, o kaparte ng music team, napaka-powerful ng ginagawa natin sa harapan. Ewan po ba rin? Naniniwala po ba kayo na napakahalaga ng parte natin sa church? Napakahalaga ng parte natin. Hindi natin alam lahat ng pumapasok na may mga pinagdadaanan. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga sitwasyon na mabibigat sa kanilang mga buhay. Diba? Hindi natin alam kung sino yung mga dumaranas ng mga pagsubok na mabibigat. Diba? True praise and worship, kayang mapagtagumpayan ang battle na meron sila. Dahil ang Panginoon ang kikilos sa kanilang buhay. Amen po ba? Hindi yung magandang awitin, hindi yung magandang tugtugan, kung hindi unang-una dapat yung puso natin nakaharap sa Panginoon. Diba? Kasi ang praise and worship, it will be, kapag maayos ang bawat isa sa atin, it will be follow to the other people. And then, it will be na mag-flow sa bawat isa. Dahil naniniwala ako ang banal ng Espiritu at ang pagkilos ng Panginoon, hindi lang nalilimitahan sa isang cycle naman. Sabi ko nga kanina, God is all-knowing God. And si Lord kahit saan man tayo naroon, ay naroon din ang ating Panginoon. Hindi nalilimitahan ang ating Panginoon. Kaya napakaganda ng ginawa ni King Jehoshaphat doon, no? So through praise and worship, we can defeat Satan. Amen po ba? Sa pag-aawitan pa lang, yung may mga pinagdadaan ng battle, mabigat sa kanilang buhay, sa true praise and worship pa lang, mapapagaan na ang kanilang buhay. Mapapagaan na ang kanilang nararamdaman. Mapapagaan na at ang pagkilos ng Espiritu sa bawat isa sa kanila ay naroon. Amen po ba? So number 4, divine intervention. So makikita po natin doon sa 2 Chronicles chapter 20 to 24. As they sang, God caused enemy armies to attack and destroy each other. So sa madaling salita po sa verse 22, ang sabi po ron, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Ang sinalaki ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Idom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Judah sa tore na nasa disyerto nagbanban sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas, lahat ay patay nakahungusay sa lupa. Amen. So sa madaling salita po, no, walang ginawa yung mga tauhan ni King Jehoshaphat. Si Lord ang makipaglaban sa kanila. Si Lord ang namagitan sa kanila. Pero nyo sa dami ng kaaway, di ba? Kumanta lang sila, umawit lang sila, and then sila na ang nagpatay. Diba? Sila na ang at makikita po natin doon, wala ni isa ang nakatayo sa mga kalaban ni King Jehoshaphat. Kaya po ba, napakagaling ni Lord, no? Minsan, ang pagkilos ni Lord, minsan beyond that pa sa iniisip natin. Kaya po ba? Minsan yung problema, yung sitwasyon ng mga alanganin, na parang akala natin wala ng solusyon at akala natin na parang walang patutunguhan. Kapatid, andyan si Lord. Diba? Andyan si Lord na handang ipagtanggol ka. Andyan si Lord na handang ipagwagi kung ano yung battle na meron ka. Diba? So, let us bilang isang praise and worship team, alam ko ang puso ng bawat isa ay nasa ministeryo, sa music ministry. Alam ko ang desire ng mga puso ng bawat isa sa atin ay mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Through praise and worship, nagbiminister din tayo sa mga nagbiminister through songs na inaawit natin, through sa mga pamamagitan ng skill na mayroon tayo, it will be ministered as well sa bawat congregation, sa bawat isa sa atin. Kaya nga napakahalaga ng yung napaka-good example ng buhay ni King Jehoshaphat, di ba, yung seeking God, God promise, praise in battle, and divine intervention. Divine intervention, ito yung banal na espiritu na tagapamagitan sa atin. Diba? Kaya maliwanag. Okay po. So, conclusion ko po, every winning battle we have is a blessing. So, parang, Jerry, bakit
Ang dami ko ng problema, ang dami ko ng pinagdadaanan, ang dami na namin problema sa buhay, sa pamilya namin. Blessing pa rin ba yun? Amen? So ano yun, di ba? So we are totally dependent on God. Di ba? Katulad nga ng buhay ni King Jehoshaphat, di ba? Nagdepende siya sa Panginoon. Hindi siya nagdepende sa sarili niya. Hindi siya nagdepende sa mga tao sa paligid niya. And then, that is a blessing. Bakit? Dahil kasi matutunan mo mas magdepende sa Panginoon eh. Mas matutunan pang maging close sa ating Panginoon. And then, humbleness before God, di ba? Imbis na si King Jehoshaphat ay maghanda para sa sarili niya, para sa mga kawal niya, di ba? Nagpakumbaba siya sa ating Panginoon. Nasabi niya nga po rin powerless. Di ba yung word na powerless? Parang wala akong kakayanan para talunin yung mga kaaway nito, di ba? So talo kaya, pag mga ganun kaya, harapin ko yan. Kasama ko si Lord, harapin ko, pero hindi ka naman lumalapit sa ating Panginoon, di ba? So powerless, di ba? So humbleness before God. Kailangan po natin yung humbleness. Yung pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon. Ako every time na talagang ito po lagi ko yung ini-insist ko kay Ina every time na meron kaming kwentuhan. At ito talaga yung gustong-gusto kong i-develop as a Christian life, yung humbleness. Kasi we are nothing. Wala naman tayong pwedeng pagmayabang sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga rin sa Bible, sa Isaiah, parang isang maruming basahan lang tayo sa harapan ng ating Panginoon. Diba? And then who we are para magmayabang sa ating Panginoon. Diba? Ano man yung meron tayo ngayon, ano man yung talents na meron tayo ngayon, ano man yung nararating natin sa buhay natin ngayon, kung wala ang Panginoon, wala rin naman yun. Diba? Kaya lahat ng bagay na meron tayo sa buhay, kaya lahat ng ano man yung na-receive natin sa ating buhay, dapat binabalik natin lahat ng papuri niya sa ating Panginoon. Humbleness before God. And then, we know who God is in our lives. Diba? Dapat alam natin si Lord kung ano siya sa buhay natin. Baka ang alam lang natin si Lord ay puro blessing lang ang binibigay sa buhay natin. Baka ang alam natin si Lord ay tagasakit lang. Diba? So dapat being as a Christian, yung lifestyle din natin sa ating Panginoon. Diba? Which is nga yung magbabasa natin ng Bible, mag-pray natin, makikinig ng Word of God, yung talagang sincere na andun yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Although na meron tayong mga, hindi naman kasi mawawala yung mga lapses natin, yung mga sin na meron tayo. Kasi we are living, andito pa rin naman tayo sa mundo, di ba? We are living in a material world, di ba? Sabi naman. So, di ba? Pero, ang sabi nga sa Isaiah 1:8, di ba? Hali kayo at mag-follow na God. Di ba? Doon pa rin yung invitation ng ating Panginoon. Gaano man karumi, kakulang ang inyong kasalanan, ay papuputihin ko tulad ng isang niebe. Di ba? Lahat naman tayo nagkakasala. We are not perfect pa rin sa mundong ito. Di ba? Kaya every time that we are not perfect sa Lord, or every time na meron tayong pagkakamali, pagkukulang, di ba? Takbo tayo kay Lord. Lapit tayo. Si Lord naman laging may invitation. Di ba? Kaya sabi nga sa Jeremiah 33, call on to me. And then sabi rin sa Matthew, come unto me. Di ba? Laging si Lord may invitation. Kapag yung invite ni Lord ay hindi mo na tinanggap at hindi mo na pinapakinggan, andun na yung pride na dumarating sa ito. Nagiging mayabang na tayo. Nagiging boastful na tayo. Which is ayaw ng Panginoon. Kaya nga, sa good example ng ginawa ng ating Panginoon, when Jesus Christ died on the cross, siya yung Diyos naging tao. Amen? Di ba isang napakaganda halimbawa humbleness ng ating Panginoong Jesucristo. Kabila nang siya isang Diyos na walang kasalanan dahil sa krus ng Kalbaryo namatay siya at inako yung mga kasalanan natin. Di ba? Kaya we know how God in our lives. And then, fix our eyes on the Lord no matter what or big battle, problem na kinakaharap, basta nakatuon tayo kay Lord, it will become small. Amen po ba? Fix our eyes on the Lord. Itong fix our eyes on the Lord, and then sabi dito sa binasa natin, our eyes on you. Di ba sabi ron, yung paningin namin Lord ay nasa sayo. Hindi kami nakatingin sa battle or sa mga kalaban namin. Kung hindi nakatingin ang amin. Alam nyo, na-observe ko lang kasi nung sa barko ako. May kasi ako mag-observe sa mga paligid namin. One time, meron akong, hindi ko alam kung katrabaho ko or supervisor ko. Meron siya cellphone and then nagsi-cellphone siya. So, ako naman ay parang tinawag ko siya, di ko alam kung katrabaho ko supervisor. Pero tinatawag ko siya. Anong tinatawag ko siya, hindi niya ako naririnig. Hindi niya ako pinapansin. Dahil
kaya nga, nagsiselfone. Parang, sabay nakita ko, ikaw pala, pag naka-focus ka sa isang bagay, ano man yung sa paligid mo, parang hindi mo na naririnig, hindi ka na nagpapa-istorbo, at hindi ka na-istorbo. So, ganun din pala yung kapag fix your eyes on Jesus, no matter what yung problema na meron ka, ano man yung battle na meron ka, ano man yung sitwasyon na pangit na meron ka, hindi ka nagpapapekto. Kasi nakatuon yung paningin mo sa ating Panginoon. Eme po ba? Diba? Kasi, alam mo, kumbaga wala kang natigilig na, marites to, at business lang to. Pero hindi ka nagpapapekto ron, di ba? Nananatili yung paningin mo sa ating Panginoon at nananatili kang lumalakad sa ating Panginoon. Kaya sabi ko, nawa ko, ay pala yung kailangan ng ating bilang mga mananampalataya. Fix our eyes on Jesus. Fix our eyes, even though na meron tayong mga problema. Fix our eyes, even na may kinakahawag tayong mga hindi magaganda sa ating mga buhay. Amen? And, magtatapos po ako rito. God is faithful. God is awesome. God is great. God is good all the time. Thank you po. Sige. Lord Father God, maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga narinig namin salita, Panginoon. Tunay nga po, Lord, that you encourage us, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, ang iyong mga salita ay buhay, totoo, at hindi lamang po ito, Diyos, basta salita. Salamat, Panginoon, dahil nag-strive po, Panginoon, sa aming mga puso ito. At tunay nga po, Diyos, na may apply namin, O Diyos, sa bawat araw ng aming buhay as we walk on you, Father God. Lord, tunay nga po, Lord, na hindi po namin hawak yung sitwasyon bawat araw. Lord, dumarating po kami sa mga pagsubok na hindi po namin inaasahan. Minsan po, Lord, nadadala kami ng mga battles na meron po kami sa aming buhay. Minsan, Lord, napapatanong kami na bakit ganito yung nararanasan naming problema sa aming buhay. Salamat, Lord, dahil sa oras na ito at sa araw na ito, tinuruan mo kami magdepende sa iyo. Tinuruan mo, Lord, na ikaw muna yung hanapin namin bago namin hanapin yung solusyon na alam namin tama. Tunay nga po, Diyos, yung ikaw, Panginoon, ang siyang nakakaalam ng sitwasyon namin. At tunay nga po, Diyos, na ikaw rin yung ikilos at gagawa sa bawat suliranin na meron po kami. Salamat, Lord, dahil pinapatatag mo kami dahil sa iyong mga salita. Salamat, Lord, dahil tinuturuan mo kami manatiling nakatayo at magtiwala sa iyong harapan. Salamat, Lord, at I pray, Father God, sa bawat isa na na-bless, sa bawat isa na na-encourage, sa bawat isa, Panginoon, na naging depende pa, Panginoon, ang kanilang mga pananampalataya at ang kanilang pamumuhay sa bawat araw. Lord, Father God, nilalapit din po namin, practice po namin kung paano kami sinamahan sa mga oras nito. Pray, Father God, gamitin po, Lord, sa pag-practice po namin. Samahan po kami, Panginoon, let your Holy Spirit be upon us. Lord, maging yung mga instrumentalists, maging yung mga awit, back-up, even, Lord, yung mga lyrics, Panginoon, na meron po kami sa line-up. Lord, Father God, every words maging encourage po, Panginoon, sa mga taong awit, sa mga taong magpupuri, sa mga taong sasamba sa iyo, O God. At itong mga letrang ito, Panginoon, ay hindi lang basta letra, Panginoon. Bagkus, Lord, may salita mo po, Panginoon, na magpapalakas, magpapagaling, mag-bless sa bawat isa, Panginoon. Ngayon po lamang, O Lord, even sa practice pa lamang po, Panginoon, let your Holy Spirit be upon us, Panginoon. Maranasan namin ang iyong pagkilos, Panginoon. Ganun din po, Lord, yung merienda, namin pagsasalusaluhan, give us strength in this food, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, at prepare ito, maging magpapala sa bawat isa, maging lakas ng aming mga Panginoon. Salamat, O God. We give you honor, we give you glory, we give you praise, Panginoon. And it's all about you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. Happy birthday.